Magandang gabi sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, buong mundo. Ito yung ating itsura ng Fort Santiago lalo pag gabi. Dito yung pinakasentro sa historical. Mula nung World War II, napakaganda talaga. Nasa ganda talaga. Pwede pong dito kung may stress kayo, pwede kayong mag-relax. Sa ngayon, medyo lumalalim na yung gabi, kailangan na po magsawian ng ating mga bisita. Ito po yung harap nito, ito yung Binondo. Ito, napaganda yung ating mga tsura ng Fort Santiago. Andito yung mga sinaunang structural na nakakaluma, kung saan hindi papayanak ang ating pambansang bayani. Ito yung may bisita pa po tayo. Ito yung natin dating building na tinatawag na Palsa Braga Mediana. Ito po yung salita ng Castilla. Ito yung Pasig River natin. Yan. Ito yung sa likod ng Fort Santiago. Noong unang panahon, yun po ay walang ano diyan, walang mga building, kundi napakaraming tubig. Mahirapan po sumugod ang mga ating mga bayani noon, kaya binumba na lang nila. Marami nang pahamak dito sa Fort Santiago kasi marami na kulong dito. Napaganda po dito, lalo sa taas niyan. Yan po. Yan, napakaganda. Lalo ngayon, napakaganda yung panahon. Wala ng bagyo. Masisilayan natin ang kagandahan ng Intramuros. Ito yung Binondo. Ito po yung Binondo Bridge. Nandiyan po yung kailangan nyo ng immigration dito po sa loob. Ito yun, loob ng Intramuros yung immigration, pag-ibig, duli, ano pang mga para sa ating mga mandirigma sa dagat, mga seaman. Dito po halos sa Intramuros, Musok, UPL, Payan, Maritime, nandito po yan. Ito yung kabilang side, ito yung Gilban Bridge, papunta pa nabutas yan. May shortcut pa dyan ng tundo na Divisoria. Yan, nagsiselekihan na yung mga building sa Binondo. Dati wala po yung building. So, talagang nag-high-tech yung ating ngayon, kapanahonan, kasi ibang henerasyon na tayo. Pwede po yung mag-relax. Yan, pwede kayong may dalang po ng pagkain. Picnic kayo para malangha pa naman yung parang nasa tayo, probinsya. Ito, kahit gabi dito, mayroon pa, open pa tayo. So, mag-relax. Dito tayo sa Fort Santiago. Ito yung hindi dapat malimutan. Kasi nandito yung malungkot na history kung saan hindi nakulong ang ating pambansang bayani sa loob ng Fort Santiago. Dalawa ang kulungan ng building dito. Ang pinakalas niya na kinulong isang gabi, yung bahay ni Raha Sulaiman. Siya yung Pilipino-Amerikano, Pilipino Muslim. Sorry, yung mga lumang bato. Ayan po yung mga tama ng bala. Talagang hindi talaga na yan. Ayan siya. Makikita niyan pag pumunta kayo rito. Marami yan, tad yan hanggang likod sa kabila. Ito yung mga bato na hindi pa ng Rizal, panahon pa to ng mga Kastila. Kasi hinawakan tayo ng Kastila ng 333 years sa Pilipinas. Ayan,
Yan po yung kalibing ating mga ninuno. Yung white cross na yan. Yan tinatawag na marble white cross. Yan. Hindi lang ito ang makikita nyo pag kayo anong dito. Sapat ngayon napagandang ng gabi. Talagang makita natin ang sinag ng langit. Ano ba? Yan. Sarado naman to. Tuwing ko to eh. Yan. Ayan. Ganda mag-relax dito. Kasama yung buong pamilya. Ano? Ito yung tinatawag na the marble white cross, kung saan nalibing ang mga kilalang bayani dahil yung natagpuan silang patay sa ilalim, hindi na ma-identify ang kanilang mga itsura kasi may lumulubo na dahil sa tagal nila sa ilalim. Sila yung mga na wala sa mundo na walang kalaban-laban, na-trap sila sa ilalim. Ito yung ating kartutsi. May bulaklak tayong maganda kahit yung noon, yung may ilaw doon sa taas, yun po yung katedral. Ayan. Ang ganda talaga. Yan yung tinayuan ni Rizal. Yan yung matsahan ng mga sundalo noong panahon pa ng Kastila. Yan yan, mga building sa paikot, halos walang makita. Ang ilalim ito ng mga establishment, mga tunnel. Yan, may building na dati yung tinatawag na Casa de Castellano. Gumuho siya nung nagsimula ang digmaan ng World War II 1945. Naggabi sa inyong lahat. Wag natin kung ipaira lang takot kung pumapasok ka dito. Ang lang dito na kasi respeto lang, kasi tao din yung mga masawi dito sa ilalim. Yan po yung dungeons. Ito yung talagang dapat nating ipamulat sa history. Kaya kung hindi ako nakapunta dito, hindi ko malaman na yun ang dungeons. Ako na po mag-isa dito. Hindi tayo matatakot kasi anak tayo ng Diyos. Yan yung mga na yan, yung sa pintuan, yan po ang panahon ng Kastila. Yung mga sundalo dati, tagabantay, wala silang sapatos dito tulad ngayon. Okay, kaya ba? Kitang-kita. Wala siyang sapatos. Kasi ibig sabihin yan, wala siyang rangka. Yan yung papasok sa dungeons. Ito yung pinasok ni Jessica Suho, Ma'am Jessica Suho, Mayor Iski Moreno at Mr. Ed Calawag. Yan. Ito yung mga bato na yan. Siya yung kasama sa mga lumang bato na galing sa mga vulkan. Siya yung kasama sa gumuho na binanik lang. Yan sila. Yan po. Yan. Napaganda dito. Parang nasa probinsya tayo. Kasi ito yung talagang pinagmulan ng kalakalan. Dito sentro ng hanap buhay ng mga sinauna pa. Ninuno natin ilang sentury na. Kabila niyan, nandyan yung mga ligo na hindi lang basta-bastang ligo, kasi yan ang mga simbolo sa building na nasira nung World War II. Yung lahat ng mga nasirang mahalagang building lalo na sa mga simbahan, nandito sila. Kung makita niyo dito, nandito yung ng simbahan na kasama sa ginawa ng ligo dahil sila po yung nasira, para maalaala pa rin natin. Yan yung tinatawag na Make History Portraits Ligo Education Center, gawa ng mga estudyante. Yan yung mga lumang bato, mga
malaking tama ng ban. Yan o. Oh. Ako lang mo isa dito, so nandiyan pa rin takot kasi tao rin tayo eh. Pero wag tayong magpaano sa takot. Kasi nandun nga, mas matakot tayo sa buhay kaysa patay. Kasi ang patay, yung isip lang natin ang magtakot niyan. Kasi yung buhay, pwede tayong kudapin, nakawan, at traidorin. Kaya mas mabuti pa yung patay kasi ang sarili rin natin ang tumatakot sa sarili natin. Kaya unang-una, dasal talaga para mawala yung takot. Ito po sila. Ipakita ko sa inyo yung mga sinaunang mga building. Ayan o. Yan. Yan siya. Yung yan siya. Ito yung mga building dati sa Intramuros. Ako lang mag-isa dito. Ito yung dating Malacanang. Ang mga building dati, panahon ng Kastila, bawal sila tumaas sa mga simbahan. Kahit pumunta kayo dito, ang painting dito ng Intramuros o that painting, naka-slate talaga ang mga simbahan noon kaysa mga building. Pansinin nyo, ito yung Malacanang dati. Sa pagka ngayon, ginawa na siyang Palacio del Gobernador. Gawa to ng mga estudyante. Napakagaling ng mga estudyante. Ang ginawa nila mga history. Ito yung gawa ng PLM. Pamantasan ng Sunang Manila. Ngayon, man dyan yung kumili. Pag-ibig office, saka yung office of the law. Santo Domingo, makikita natin siya kasi yung city siya. Pero replica na lang. Kung saan siya nakatayo dati, kung pumunta kayo dito kuha ng BIR, dyan siya nakatayo dati. Gawa to ng taga student of Sampaloc, Manila University. Napakaganda talaga yung ito yung naman City Hall dati. Ngayon ginawa na siyang Bureau of Treasure. Siya yung kasama kaya mababa lang dati ang mga building. Gawa naman ito taga Baguio. Si San Francisco Church, alam nyo ba ng Makuwala Coliseum doon sa Intramuros? Doon siya nakatayo dati. Yan. Gawa ng mga bisda. Gawa ng taga Surigao State College. Ayan. Iglesia ng San Herodes. Yung parang siya yata pinakamaraming to sa taas ng bubong lahat ng Intramuros. Siya yung isa sa kapitong simbahan. Ayan. Nagawa to na ng Santo Tomas College. Isa siya sa nanalo sa kundi sa mga estudyante. Bawat isa niyan sa 10 niyan may kanya-kanyang eskwelahan niyan. Unit siya dito. Ayan. Gawa siya na taga Santo Tomas College. Ngayon, kung saan siya nakatayo dati, yung Silahes, alam niyo ba sa likod ng dulo? Yan siya nakatayo. Ito naman yung Aduana Incidencia. Naging siya isa sa Pusmang Sinta ng Manila. Si Aduana Incidencia, naging Bureau of Customs siya. Yan siya dati. Ganyan, makatapos ng nila. Ito, malapit siya sa immigration. Sa gitna siya ng kalsada. Malapit sa BIR, sa gitna siya ng kalsada. Ikutan siya ng Jollibee, BPI, PF Condominium. Ngayon, tinatawag na siya National Archives. Kasi ang tawag sa kanya dati, Aduana Incidencia. Gawa ng taga De La Salle yan. Nanalo siya sa De La Salle. De La Salle. De La Salle College. Makita nyo dyan, maganda na sa labas.
Yan tawag siya National Archives. Ito yung pinaka-sikretong daan ng pagpunta sa taas. Ayan. Pupunta kayo, subukan nyo. Pag hindi nyo kasi lapitan, hindi nyo makita yung hagdanan mo, di ba? Secret way. Ayan. Lapitan nyo talaga pag pupunta kayo dito. Napakaganda. Ito naman sa another church. Ngayon, alam niyo ba yung Palm Soya? Dating Ateneo dito sa Intramuros na nasunog. Doon siya harap. Ngayon kung papasok kayo, Sabado Linggo ang open, nandiyan yung mahalagang mga bagay na halos hindi ipapayanan sa Rizal. Mga antik, nagagamit sa simbahan. Ang kalahati niyan, ayan ang ibig sabihin ng libigan ng mga pare. Ayan. Ngayon ginawa na siyang museo di Intramuros. Gawa to siya ng taga University PUP pala, PUP, Polytechnic University of the Philippines. Ayan. Kung saan siya nakatayo? Doon siya nakatayo sa dating Ateneo. Sa loob pa rin ng Intramuros. Ang ilalim ng dati, mga underground, mga simbahan. Ito naman yung Recoletos. Iglesia, ibig sabihin yan, siya po yung simbahan, wika po ng Kastila. Ngayon, si Recoletos kung saan siya nakatayo dati, sa loob ng Manila Bulletin dati, yung tinayuan ng Bulletin. Ngayon, gawa to ng taga Don Bosco College. Yan. Para mga lapit. Hindi siya basta-basta ang ligo. Kasi ang ginawa ng mga estudyante, para malaala natin yung mga simbahan, mga building, yung ginawa nila, yung sa loob ng Intramuros na nasira, yung woodwork to. Alam nyo na, may idea na kayo ha. Ang tinayuan niya dati, yung tinayuan ngayon ng Manila Bulletin sa loob ng Intramuros. Maganda. Ito yung mga tama ng bala dati, napakalakas na ng mga armas. Yan o. Yan o. Yan. Yan siya. Yan, butas o, laki butas o. Ibig sabihin yan, hindi sila nagtadahan para malaala natin yung paghasik ng World War II. Bawal ngayon, mag-gira kasi kawawa yung mga inosente. Dasal lang tayo lagi na huwag ipairal yung pride, kayabangan. Dahil pag ipairal yan, magsimula talaga yung gulo. Ito naman si Cathedral, nandito siya kasi nasira siya. Ibig sabihin ng nasibing Cathedral, nasira siya ng 7 bisis. Hindi lang gira nakakasira sa kanya. Nasira siya sa sunog, bagyo, lindol. At ibig sabihin ng 7 bisis na nasira. Ito yung dating Cathedral. Wala yung pinakapanaryo niya. Kasi halos mga materials na dati, mga nipa, kawayan, kahoy, kaya mabilis siyang nasunog. Nasunog siya ng ilang bisis ba? Mga 3, 4, kasama na yung lindol. Ito naman yung yung cathedral ngayon, latest siya ngayon. Di ba dati, yung paraan niya, kahiwalay siya. Ngayon, nakapatong na siya sa kahit puntahan nyo dito sa Intramuros, nakapatong na yan. Yan. Pero ang gawa to ng una, gawa to ng taga-TIP. TIP. Technological Institute of the Philippines. Yan. Yun ang dating cathedral. Balay dalawang cathedral dito kasi iisa na siya. 8 bisis siya na renovation. Siya. Yan. Yan. Ito yung cathedral ngayon, nakapatong na sa yung pinaka-birthday niya, kampanaryo. Yan. Ang gumawa nito, taga Columban College. Napansin nyo ba, wala akong San Agustin na nakita. Ibig sabihin noon, hindi siya nasama sa nasira ng woodwork. Kung bakit? Dahil may red cross siya sa taas. Kahit sa ang gira sa buong mundo, pag may red cross, bawal patamaan ng bomba dyan. Kasi pwede ka kalabanin ng buong bansa. Ibig sabihin nun siya yung pinaka-hospital. Ngayon, ito yung mga bato na mas matanda kay Rizal. Yan. Wala kasi hindi yan. Napakaganda. Parang yung siya. Parang ito talagang Ayan ka. Ayan o. Ayan. Napakaganda. Hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo dito.
Kung mayroon tayong magtuturo sa inyo dito. Kung para malalaman nyo ang kasaysayan ng Intramuros, Fort Santiago. Ito lang kung ko kalaman para may idea din kayo. Yan. May mga tugay tayo dito. Mga legit. May mga ano sila. ID. Yan ang makapagbigay kaalaman sa inyo. Yan, napakaganda talaga. Kaya nabighani ako sa ganda. Mayroon kayo makikita dito ng ano, surprise. Nandito po yung picture ng Fort Santiago. Yung pinaikutan ng dilaw, yan po yung Casa de Castellano. Napicturan siya noong 1935. Yan mo. Maniwala kayo ha. Yan o. Yan. Yan ang kabuuan ng Fort Santiago dati. Yan. Nandito yung mapa. True picture yan o. Yan po si Casa de Castellano ha. Ipakita ko sa inyo o. Dito siya nakatayo o. Dito. Yan. Hindi yan open dati. Yan. Diba? May idea na kayo. Kunti lang naman. Hindi naman tayo perfecto. Kasi napakahalaga talaga. Dito po yung nagmula yung mga dati. Ditmark. Puntang ibang lugar sa corridor. Yan o. Dito galing sila. Labas na dito. Tapos dito kung mahina na yung katawan mo, kawawa ka talaga. Salamat tayo sa Panginoon na hindi natin naabutan yun. Lubos akong gumagalang. Kung anong mali natin, hindi tayo magiging pride sa sarili natin. Hindi tayo ng basbas. Ako po hindi perfecto lang. Nagkakamali din ako. May kasabihan nga tayo. Kumpara lang tayo sa sarili sa isang hayop lang. Yung karabaw nga, nagkakamali ng apat ng paa na yung tao pa kaya. Meron tayong kasabihan din. Ang Diyos nga nakapagpatawad, tayo pa kayang tao. Ito yung ating mahirap din gawin pero subukan natin. Magandang gabi at ito yung nag-iisa ako dito kasi talagang gabi na talaga. Wala lang sa antok. Bye bye. Magandang gabi. Yan. Subukan yung pumasyal para may kasama din ako dito. Peace lang tayo. Peace and love ang ipa-aral ngayon dapat. Walang gulo. Yan ang ating laging ipa-aral sa sarili. Mahirap kasi ang pride. Pag may pride ay wala na. Sa ano pa tumalabas na yung natin garbo sa kagalingon, garbo sa sarili. Kaya dasal lang, yan ang pampatay ng pride. Bye bye.